Okay, magandang araw po sa ating lahat at salamat po sa inyong panalangin sapagkat napatagumpay po ng ating aming prayer day ng pastors and workers kanina at patuloy na para sa gawain ng kanyang Panginoon sa mga anak ng Diyos. Ano ho? And muli tayong nagla-live para po sa ating Bible knowledge of the day. Dito po sa Romans 6:23, the Bible says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ." So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil po sa isang kasalanan ng isang tao, si Adan, ay nagdisobey po sila sa Diyos, na kinain yung pinagbabawal na prutas, ano ho? Pero, bagamat bawal, yung isa na yan, maraming prutas na gustong Diyos na pwedeng kainin nila, pero pinili pa rin po nila ho, yung isang kasalanan. Kaya naman, ang resulta, ay apektado sa buong sanlibutan sa bawat henerasyon until today. Kaya kamatayan po. At hindi lang po yan kamatayan na physical, kundi kamatayan po spiritual ng ating kaluluwa patungo sa impyerno. Sapagkat sabi ng Revelation 21 verse 8, "But the fearful, mga hindi naniniwala sa Diyos, unbelieving, abominable, murderers, sorcerers, idolaters, warmongers, sorcerers, liars," mga sinungaling din. Oho, at lahat po ng tao ay nasubukan po natin yan, magsinungaling. And the Bible says, "Shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." Oho, kaya ang second death po ay yung kamatayan ng ating kaluluwa doon po sa impyerno. Oho, at nakakalungkot po niyan sapagkat wala pong kayang gawin ang tao sa kanyang sariling kakayanan. Kahit siya po ay, tignan niyo po ngayong Semana Santa, marami na namang pipinitensya, papapako sa cross, and magbubuhat ng cross, maglilibot, no? Sabi nila, libot, o station, may mga pasyon, kung ano-ano pa. Pag tinanong mo saan ka pupunta, siyak mo ba sa langit ka? Sasabihin nila, hindi pa. So nakakalungkot because they are doing it traditionally, pero they are not sure of going to heaven. But can I tell you, kahit tayo po ay pupunta ng impyerno, subalit mahal po tayo ng Diyos. Namatay siya sa cross, sinlibing at nabuhay na magmuli. Tinubos at binayaran ng ating kasalanan. Ho! So kung binayaran na ni Kristo, wala na po tayong babayaran. Kung alam niyo po, isipin niyo po ito. Kung kaya mong pumunta ng langit sa mabuti mong gawa, sa relihiyon, sa pagpipinitensya or sa paglilibot at pasyon, hindi na sana namatay si Kristo kung kaya mo namang iligtas ang iyong sarili patungo sa langit. Pero bakit siya pumarito sa lupa at namatay sa cross? Sapagkat siya ang tagapagligtas. Kung siya ang tagapagligtas, hindi ikaw ang magliligtas ng sarili mo. Siya. Ang gagawin mo lang ay yung karugtong ng Romans 6:23, "But the gift of God is eternal life through Jesus Christ." Regalo po ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoon bilang sagapagligtas. Una, ililigtas ka sa impyerno para ikaw mapunta sa langit. Pangalawa, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Regalo po. Ang regalo, kailangan mong tanggapin, di ba? Pangalawa, libre. Oho, libre yan. At tanggapin mo. Kasi kung hindi mo tatanggapin ang regalo, wala kang regalo. Oho, tanggapin mo si Jesus na iyong sariling tagapagligtas sapagkat siya ang buhay na walang hanggan. Mamatay man po tayo, ho, mabubuhay pa tayo. At yung buhay na walang hanggan na yan, ipapamuhay natin yung buhay ng Panginoon sa lupang ito. At pag namatay tayo, katulad niyang nabuhay, mabubuhay din tayo. Alright? So God bless you po. Yan po ang ating Bible knowledge of the day. God bless.